Buenas tardes, señora, señor. Basilio! Crispin! Ang mga anak ko! Salita ka? Kala mo sino kang maganda? Alam mo ba, Kumares, isang pagdiriwang daw magaganap sa bahay ni Kapitan Tiago. Aba, kina Kapitan Tiago nga ba yun eh? Naturalmente, lamang nito magiging magarbo. Aba, syempre. Ano, panigurado magdarating na ng mga donut doon sa tahanan ng San Diego, Los Santos. Adiyan. Kaya't kailangan talaga natin magsipag-handa. Pasyosyalan naman ito. Hi. O, bueno. Mauna na ako ha. Magkita-kita na lamang tayo doon. Venus siya, sige. Mauna na ako, mabuti pa nga. O sige, paalam na. Magkita-kita na lang tayo mamayang gabi. Buenas tardes, señora, señor. Kahit kailan wala talagang kwenta ang mga Indio na iyan. Mahigit 20 taon na ako naninilbihan sa bayan ng San Diego. Ang buhay ko bilang pari ay nasusubaybayan ng nila. Ngunit nang ako madestino sa iba, kakaunti man lang ang naghatid sa akin. Mga walang modo, walang pasasalamat. Totoo ba yan, Padre Damaso? Oo, at kung hindi dahil sa nang mawagaling na Teniente General na yan, ay hindi ako mapapalipat ng destino. At siya lang ang bukod tanging naniniwala na walang kasalanan ng lalaking iyon. Aba, hindi nag-iisip. Mas ipagpapalibig sa masamang tao, hindi man lang ako pinukonsulta. Oo nga. Padre Damaso, magulos dilik ka. Tayo nasa ilalim ng bubong ng isang Indiano. At hindi ka naman sigurado naghahamon ng away. Hindi ba? May kanya-kanyang opinion ang mga tao. Oo nga ho. At sa pagkakaalam ko sa mga tunay na nangyari, wala ko kayo, Padre Damaso, dito sa San Diego. Noon, kaya inilibing na ang bangkay ng napakamarangal na taong iyon. Ngunit hindi niyo pa rin pinaalam. Alam niyo na maraming kasalanan sa kanyang taong yun. Hindi niyo man lang naisip ang pangalan ng Poro Paroko. Dahil sa mabait naman siyang tao, hindi siya makasalanan kagaya ng mga ipinaparatang ninyo. Kundi, baka naging daan upang mapalayo ang pananalig ng mga Indio sa Diyos. Anong nangyayari dito? Pamunhin sa munting di pagkakaintindihan nito, tayo'y na't maggantay na lang matiwasay kay Kapitan Tiago. Paano? Mga kaibigan, maraming salamat sa pagpunta sa aking meeting. Pinatawag ko kayo sapagkat meron isang napakahalagang tao na nais akong pakilala sa inyo. Siya ng kaibigan natin na yumaon. Siya ang anak ni Don Rafael Ibarra, si Crisostomo Ibarra, nagmula sa Europa. Nagsasabi ko sa ating ikaw pala ang anak na magiting na si Don Rafael Ibarra. Kung nga po, senyor. Ang mga ay napakabuting tao. Sana mapunta sa iyo ang kasiyahang ipinagtaig sa kanya. Sana nga po, Teniente. Magandang gabi po. May tatanong ko lang po. Hindi po ba't kayo si Padre Damaso, ang matalik na kaibigan ng aking ama? Si Padre Damaso, ngunit sa palagay ko hindi ako ang tinutukoy mo. Dahil kailanman hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama.
Po, pasensya na po, Padre Damaso. Chrysostom. Napakabuti naman. Napakasaya ko at ako'y nakabalik muli sa ating Pilipinas. Talaga? Bakit naman? Kasi mahal na mahal ko ang ating bayang Pilipinas. At sa Europa ay nakaramdam ako ng kalungkutan. Chrysostom, sa Europa ba kailanman ay hindi ka tumingin sa ibang mga babae? Alam mo pa rin ba ako kahit ikay malayo na sa akin? Oo naman. Hindi kailanman hindi ako tumingin sa ibang babae. Hindi kailanman hindi ko nakalimutan. Hindi ko makalimutan ang magandang dilag na nagligtas sa akin sa anumang uri ng mga panganib noong namatay ang aking ina. Naaalala mo pa ba nang mamatay ang iyong ina? Oo naman, at may isang matapang na babae na hindi umalis sa aking tabi at nangako sa aking inay na hindi ako iiwan. Sinong babaeng umaawit? Mga gwardiya sibil? Ano yung babaeng kumakanta? Siya po, ang baliw. Dalhin niyo nga siya rito. Masusunod po, senyora. Anong gagawin niyo sa akin? Sa akin. Senyora. Pakanta ko nga siya. Oy, baliw, umawit ka. Umawit ka. Ili, tulo ka na. Magaling mga gwardiya sibil. Maaari na kayong umalis. Hoy, baliw! Baliw? Sinong baliw? Baliw? Sumayaw ka. Sumayaw. Gayahin mo ko. Sumayaw, matandang baliw. Hindi ako ang baliw. Ikaw. Ako? Ako ang baliw? Ako ang baliw? Ikaw nga at inuutosan kitang sumayaw. Ayoko. Ayoko sumayaw. Baliw lang ang sumasayaw. Ikaw ang baliw. Baliw ka talaga. Baliw, baliw, baliw. Konstitusyon, ano ba itong ginagawa mo? Ako? Tuturuan ko ng diksyon ng baliw na yan. Tumigil ka nga. Hindi ka na naawa. May siya ka na rin talaga, no? Basilio? Crispin? Ang mga anak ko! Dugo mo! Bisan at gamutin ang babaeng ito at dalhin sa tahanan ni Crisostomo Ibarra. Natamaan ka ba? Anong sabi mo? Labandera? Gusto mong labahan ko yung kulot mong buhok? O gusto mong planchahin ko pa yan? Gusto mo magtuos tayo? Hindi kita urungan. Pwede ba tumigil na kayong dalawa? Para kayong mga bata. Alfred! Pagsabihan niya asawa mo ka pang kulang! Ikaw lang isang babae. Tara na, Victorina. Wala tayong mapapala dito. Ang kapal na mukha mo, pilay na manggagamot. Anong nangyari sa'yo, anak ko? Ano? Masaya na po ba kayo? Anong ibig mong sabihin? Wala na siya! Wala na si Crisostomo! Ngunit, Dahil si Ibarra ang mahal ko! Wala nang iba! Hindi ko mahal si Alfonso at hindi ako magpapakasal sa kanya! ngunit, Kung itutuloy niyo pa rin ang pagpapakasal sa aming dalawa, magpapakamatay ako!
Maria, patawad ko nang himasok ako sa buhay ni Ibarra. Ang buhay mo. Patawad anak ko. Magmamahal na naman ako! Kung iyan ang iyong kagustuhan. Ito na ba ang parusa sa lahat ng nagawa kong kasalanan? Akala nyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo? Di naman kami nagkulang sa aming pag-uunawa. Bisan at gamutin ang babaeng ito at dalhin sa tahanan ni Crisostomo Ibarra.